Mayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug tibuok kalibutan. Nasaksihan nato this week ang hilabihan ka gubot sa mga panghitabo. May panalo ang bayan pero parang mas maraming pagkatalo. We've seen before our eyes ang harap-harapang panggagago sa taong bayan ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan. Kapag mahirap ka, ang dali mong damputin. Minsan kinakaladkad ka pa na parang wala kang karapatang magpaliwanag. Kakalad ka rin ka para pagbayaran sa ninakaw mong delata para sa nagugutom na pamilya. Oo, maliit na bagay, maliit man na bagay. Dapat managot ka sa krimeng ginawa. Pero bakit pag makapangyarihan ka? Senado pa ang magkakanlong sa'yo. Kahit ang kaso mo ay krimen laban sa sangkatauhan, pagpatay ng maraming tao gamit ang kapangyarihan ng gobyerno, ang institusyon pa na para sa taong bayan ang magpoprotekta sa'yo. Nasaksihan din natin ang pang-aagaw ng liderato sa Senado na alam naman natin para protektahan lang ang kanilang sariling interes. Ang pagtakas ng lingkod bayan sa hustisya na humahabol sa kanya. Alam niyo minsan, nakakapagod na. Minsan naiisip ko, hanggang kailan ba dapat ipaglaban ang hustisya at katarungan kung ang mga masasamang loob ang naghahari-harian? Nakakapanlo mo. Nakakagalit. Minsan, gusto ko na lang bumalik sa dati. Sa dati kong buhay, yung walang pakialam. Okay naman kasi kung tutuusin, okay naman yung buhay ko kahit hindi ako lumalaban. Pero tuwing naiisip ko ang mga tulad nyo, mga kababayan na patuloy pa rin lumalaban kahit gaano kahirap. Tuwing naiisip ko ang mga kabataan na siyang magmamana nitong ating bayan. Tuwing naiisip ko ang dugo at pawis at sakripisyo ng mga nauna sa atin na tumindig para lang matamasa ko ngayon ang demokrasya, nabubuhay ang aking pag-asa. So ngayong gabi gusto ko lang sabihin na sana pag-igtingin pa natin ang panalangin sa may kapal. Sigurado ako na sa lahat ng pangyayari ngayon, siya pa rin ang may kontrol at kadahilanan. Patuloy nating ibigin ang Pilipinas. Ang puso na tapat hindi sa politiko, kundi puso na tapat sa konstitusyon at sa bayan.